Hello, welcome to 5th Generation Hobby Shop. And shout out po kay Sir Rinaldo Cabalda of Cebu. Sir, welcome. Sir Rinaldo Cabalda of Cebu. Welcome po. This is your unit, sir. The Umarex Airgun Glock 17 Gen 3. Okay, so video testing po natin. Ito po yung mga kasama ng unit. Meron na po kasamang Silverhead steel BBs 500 shots. This is Silverhead 4.5 mm steel BBs or 4.5 mm steel BBs. Also comes with silicone oil. And also comes with 5 pieces na 12 grams CO2 ESG brand. Okay? And this is the box of the unit. Yan. Glock 17, Glock Perfection, Airgun 4.5 mm, CO2 powered, 3 Joules, steel BBs, Glock 17 by Umarex. Yan. Serial number. Yan. CO2 Airgun, Umarex. Okay. Gen 3 po ito. Wala na po tayong, sa mga nagtatanong po ng stock ng Gen 5, wala na po tayong available ng Gen 5. So, ano po ba ang kaibahan ng Gen 3 at Gen 5? Okay, buksan na natin. Ito po yung manual. At ito naman yung sa engineering, okay, kung paano siya minamanufactured, okay? Ayan. Okay, manual, and nandito po makikita yung instructions at kung paano pag-operate, and yung natawag nito yung part number, mga parts, dito po makikita yan sa manual. Ito naman yung mismong ano to, from the manufacturer po siya, no? Ayan. Umarex, yung kung paano siya inassemble from the manufacturer. Okay? So, ngayon, yung mga nagtatanong po sa aming page, kung ano daw po yung kaibahan ng Glock 17 Gen 5 sa Gen 3. So, ito po yung Gen 3, no? Sa Gen 3, unang-una, yung mag-release niya, maliit. Sa Gen 5, malaki. Okay? So, ito po. Ang texture ng grip ng Gen 5, iba din. Iba yung design. Sa Gen 3, ito yung original na unang labas ng Glock Gen 3. Ito yung design ng grip. Then, sa Gen 5, wala nang finger grooves. Wala nang ganito. Straight na po yun. Sa Gen 5. No? Sa Gen 3, merong finger grooves. So, yun lang naman ang kaibahan. Yung sa mag-release at saka grip. At saka yung slide release. Sa Gen 5, ambidextrous na yon. Ibig sabihin, magkabilaan. Etong sa Gen 3, dito lang. Okay? Sa right side lang. Ayan. Okay, and then, parehas lang din po silang may markings. Ayan, yung markings, parehas lang po yun, silang may markings. Ayan, focus lang natin. Ayan. Sa power, parehas lang din po yung lakas. Kay Gen 3 and Gen 5, parehas lang po ang lakas. Ang pinagkaiba lang, yung design ng grip, yung sa slide release, at sa mag release. Yun lang naman po yung kaibahan. Okay? Parehas din po silang CO2 powered. Okay? So, ngayon, i-demo ko kay sir kung paano yung paglalagay ng CO2. Okay? Tanggalin lang natin yung mag. So, ito po yung magazine niya. This is, ilang rounds to? 18 rounds. So, 18 rounder po siya, no? 18 rounder capacity. So, 18 plus 1. Kasi yung isa sa chamber.
Okay, same lang din po sila ng capacity doon sa Gen 5, 18 rounder po yun. Okay, so meron tayo ditong steel BBs na gagamitin para sa chronograph testing. So, ako, ginagamit ko po dito ay 5.1 grains na para sa testing. Ito pong Crossman ginagamit ko. This is 4.5 mm 5.1 grains. So, ito po yung ginagamit ko pang testing sa actual chrono testing. So, yun ang gagamitin natin sa testing. Ngayon, on lang natin yung chrono. Okay, so doon natin malalaman kung ilang EPS itong Gen 3. Okay. So, dahil grams yung ginagamit ko sa chronograph, so i-convert lang natin from grains to grams. That's 5.1. Okay, that's 0.33 grams. That's 0.33 grams. Okay, so iset lang natin sa 0.33 grams yung ating chrono. Okay. Ayan. So, iset lang natin sa 0.33 grams yung ating chrono. And then, ang diameter natin ay 4.5 mm steel BBs. So, 4.5 mm ang ating diameter. Ayan, 4.5 mm diameter and yung mass is 0.33 grams dahil steel BBs po ang gamit natin. Okay? So, ito po yung steel BBs. So, bulitas po siya na maliliit. Compare sa airsoft, ang airsoft po is plastic. Ayan, plastic BBs. This one is steel na 4.5 mm. Okay. So, ngayon lalagyan natin siya ng CO2. Okay po. Kaya po meron siyang free na silicone oil. Kasi itong silicone oil po, ito po yung gagamitin nyo dito sa mga valve. Dito po. So, bago nyo po lalagyan, sir, ng CO2, patakan nyo po yung part na yan, yung kulay green na yan. Yan, yung may valve na yan, yung kulay green. Patakan nyo po yan ng oil. Ayan. And, ito pong isang valve. Ito. Itong nasa bungad. Ayaw mag-focus. Yan, itong part na to, sir, itong papatakan nyo. Kasi may mga o-ring po yan. Kaya papatakan nyo po yan ng silicone oil. Kaya meron po siyang free na silicone oil. And then, after that, ilalagay na natin yung CO2. Yan. Tapos, etong mag-base niya, slide nyo lang. Meron siyang kasamang Allen wrench. Ito. Pampihit. Okay, may kasama siya. Then, ganito po ang ayan, ipipihit nyo po lang. Yan, ipipihit. Yan po, hindi pa po siya, kumbaga, hindi pa po butas yung CO2 niyan. So, hindi ko pa po siya hinigpitan ng todo. So, hindi pa po butas yung CO2. Ngayon, hihigpitan ko na siya, no? Hihigpitan ko na siya ng todo. Pero saktong higpit lang po, wag yung pong sobrang higpit lang, no? Saktong higpit lang, no? So, higpitan ko siya. Ngayon, pipigilan ko po itong CO2 para hindi umikot. Kasi pag hinigpitan ko yan, iikot yan, hindi maghihigpit ng maayos. Okay, so pipigilan ko yung CO2. Yan. Pipigilan ko siya. And then, kailangan po, mabilis po kayo ngayong pumihit. Yan. Kailangan mabilis po. Yan. So, may naririnig kayo na parang bumutas na siya. Nabutas na siya. So, yung CO2 na yun, dito sa loob, butas na yun. Okay? So, ito kasi yung bago. Yan, yung walang butas. Yan. Yan yung bago. Ngayon, pag pinasok nyo at hinigpitan nyo, mabubutas na po yung dito sa may valve. Pag tinanggal nyo ngayon yan at may laman yan, sayang lang yung CO2.
Okay? Sisingaw po yun. So, kailangan, bago nyo siya tanggalin, wala nang laman. Okay po? So, saktong higpit lang din po yung pagpihit. No? Huwag nyo po siyang itutodo higpit. Okay? Sakto lang. And then, babalik natin yung mag base. Ayan. Okay? So, ngayon, maglo-load tayo ng 2 BBs. Okay, 2 BBs lang. Tetest lang natin kung ilang EPS. Na? 2 BBs lang ilo-load natin. Ayan. Okay? So, ayan. So, titingnan natin ngayon kung ilang EPS itong Glock 17 Gen 3 Airgun by Umarex. Okay? So, dahil may lamang CO2 na po ito, at may lamang BBs, ito po pala yung safety. Yan, safe naman yan. Yung, pag kung saan siya nakatutok, far, teka lang. So, ulitin natin. Yan. So, ayan po yung safe. So, naka-safe po siya. Pag white ang makikita nyo dyan, kulay puti, safe po yan. Pag red naman ang nakikita nyo dyan, that's fire. Ayan. Okay? So, kanina naka-safe po yun. Okay? Yun yung manual safety niya nasa ilalim. Okay? So, testing natin. Ayan. Then, kailangan po, kung nakapanood po kayo ng video ng aming Glock 17 na Gen 5, sa Umarex din, kailangan yung pag-squeeze nyo, kumbaga yung pagkalabit nyo, kailangan full, no? Kailangan po direkta. Huwag nyo pong half squeeze. Kasi pag half squeeze, this is repeater kasi, mahuhulog po yung BBs. So, kailangan direkta pong kalabit, no? Huwag nyo pong half squeeze. Kailangan full squeeze ng trigger. Okay? So, testing natin yung chrono. Okay? So, this is the Glock 17 Gen 3 by Umarex Airgun. Test natin yung EPS. Okay, firing. Okay, 733.0. Ayan po. Pakita lang natin sa screen. 733. 733.0. Okay? That's 733. Malakas. 733.0. Okay? So, malakas siya. Yung Gen 5, I think, nasa 654 lang yun eh. No? 654 yung video ko nun dun sa Gen 5. So, this one is 733. No? Balitin pa natin, no? Isa pa. Pairing. Okay. So, bumaba siya 608.1. Okay, 608.1. Ayan. Pero yung first niya is 733. Malakas. Okay. So, sir, ano name ni sir? Sir Ronaldo of Cebu. Proceed tayo sa shooting test. Shooting test tayo. Okay? So, lagyan pa natin ng bala kasi dalawa lang yung lagay ko. Okay? Okay, Sir Ronaldo, shooting test tayo. Meron ako ditong 2 bote. Ayan. Wala pang basag yan. So, dito natin, sir, iti-test kung mababasag niya ba. Of course, mababasag niya sa EPS na 733. So, talagang obvious naman na mababasag niya. So, for the benefits lang na sa mga nagtatanong kung kaya niya bang bumasag ng bote, so, ito po yung video natin. So, ito-test natin sa bote. Okay, so, lalayo lang tayo from the target. So, ang distance ko from the target is mga around 2 meters away from the target. Ayan, 2 meters away from the target.
Okay? 2 meters away from the target. And we're using the Glock 17 Gen 3. And Glock 17 Gen 3 unit of Sir Rinaldo of Cebu. Loaded with 8 rounds, 4.5mm copperhead steel BBs. So, yung kasama is silver head. Okay? So, test natin kung kaya niya bang basagin yung bote. Now, obviously, kaya niyang basagin yan. So, for the benefits of this video, sa mga nagtatanong lang kung kaya niya bang basagin, so, this is for you. Okay? So, kuha lang ako ng iPro. Okay, sir. Proceed na tayo. So, kailangan lang meron tayong eye protection dito, sir, kasi itong BBs na to, steel BBs, hindi to nababasag. So, pag tumama po ito sa matitigas na bagay, bumabanda po ito pabalik or nagre-ricochet po ito. Okay? So, again, this is the Umarex Glock 17 Gen 3 airgun pistol. Ang bala po niya is 4.5mm steel BBs. Ayan. Okay, so testing natin. This is the unit of Sir Rinaldo of Cebu. Okay? Firing! Wow! Amazing! Isang putok lang, oh. Nadurog na. Isa pa. Firing! Oh, yun. Nagpumanda. Firing! Okay. 3 shots. Okay, di ko na po ubusin yung bala. Obvious na malakas talaga siya. Okay, so titingnan lang natin yung damage. 3 shots lang po yun. Yan. Wasak na wasak yung bote. Okay, sa 3 putok. Okay, yung pangalawa kasi parang hindi ko tinamaan. Yan. 3 shots. Okay, so Sir Rinaldo, talagang tested and proven na malakas talaga yung Glock 17 Umarex airgun. Mapa Gen 3 man o Gen 5, parehas lang po ang lakas. Actually, mas malakas pa ang Gen 3. Kasi yan yung original design eh. Mas malakas pa po ang Gen 3 kasi pumalo siya ng 733 EPS. Okay? Okay, Sir Rinaldo of Cebu, okay na po ang inyong unit. This is the Glock 17 Gen 3. Okay? Umarex airgun pistol, gas blowback pistol. Okay? So, ayan na po, ready to ship, bound to Cebu. If you have more questions, sir, message lang sa aming page, 5th Generation Navy Shop. Thank you, sir, and God bless.